Kinabukasan pagkagising ko si Colette agad ang tinawagan ko para kamustahin si Jay. Ang sabi niya okay naman daw ang anak ko. Umiyak ng ilang beses pero kalauanan ay naging kontento na rin sa mga nagbabante. Sanay naman si Jay na wala ako lalo na at si Colette, Megan at Ate Lynn ang nakakasama. Baka nag-i-adjust lang sa bagong katulong na kinuha ni Marcus. Pagkatapos kong tawagan si Colette saka naman ako lumabas ng aking kwarto. Maaga pa at alam kong tulog pa si Angelo kapag ganitong oras kaya hindi na muna ako ng ahas na pumasok sa kanyang kwarto. Stalka isa pa, andon si Marcus. Baka naman isipin nun ay gusto ko lang siya na makita. Napaka-overreacted pa naman ng lalaking yun. Nadatnan ko si nanay na nagtitimpla ng kape kaya mabilis ko siyang dinaluhan at binati. Ako na hunay ang magdadala niyan kay tatay sa labas, present ko. Alam ko na kapag ganitong oras ay nasa labas si tatay. Doon siya sa kubo palaging nakapwesto at nagkakape habang tinatanaw ang mga baka na malayang nangangain ng mga damo na ligaw. Ngumiti lamang sa akin si nanay saka inusad sa harapan ko ang kape na babagang tapos niyang haluin. Ipagtitimpla kita ng iyo, yung may gatas na halo. Ako na ang magdadala doon sa labas. Nakangiting imporme ni nanay bago ako tinalikuran para kumuha ng tasa. Ako naman ay malapad ding ngumiti bago niyaya ang sarili na lumabas ng bahay dala ang kape na para kay tatay. Sa pagpilang ko sa paligid wala akong makitang tao kaya ang sa isip ko ay nasa kubo na nga si tatay. May naririnig akong nagsisibak ng kahoy kaya dali-dali akong naglakad patungo sa likod dahil baka si tatay ay sinusuway na naman ang bilin ni nanay. Akmang babuka na ang bibig ko para sana sermonan si tatay kaso napako ako sa aking kinatatayuan nang makita kong si Marcus ang nagsisibak ng kahoy. Napaawang ang bibig ko nang makita siyang walang suot na pang-itaas habang nagsisibak. Pawisan na rin ang katawan niya at klaseng kanina pa siya nagsimula. Hindi ko alam kung bakit hindi ko maalis ang paninitig ko sa kanya. Nakatalikod siya sa gawi ko kung kaya't hindi niya ako nakikita. Nanginginang ang likuran niya dahil sa mga pawis na namumuo sa katawan niya. Bigla akong sumanghap ng mahadjap ng mga mata ko si tatay nakakapasok lamang ng kubo. May hawak-hawak siyang tasa kaya napatingin ako sa tasa na hawak ko rin. Oh, andyan na pala ang kape mo iho. Itigil mo muna iyan at magkape ka na, may kalakasang hiyaw ni tatay kay Marcus. Kaagad namang bumalik ang wisyo ko kaya dali-dali akong gumalaw para pumunta sa kubo kaso mabilis akong naharang ni Marcus. Gulat na gulat ako nang bumungad siya sa harapan ko at parang hindi man lang nahiya kay tatay. Ipinagtimpla mo ako ng kape. Nakangisi niyang tanong sa akin. Tuluran ang pawis sa kanyang mukha at lumalandas pa ibaba sa kanyang hubad na katawan. Hindi ko siya kayang tignan sa ganang anyo kaya napayuko ako. Si nanay, thanks. Baby, malambing niyang saad matapos kunin sa akin ang hawak-hawak kong tasa. Naiwan akong nakaestatwa habang sinusundan ng balto ni Marcus na naglalakad papasok ng kubo. Nakailang simsim na rin siya bago tuluyang makapasok ng kubo at parang hindi alintana ang init ng kape. Madilim pa kanina nang magsimula siyang magsibak ng mga kahoy, biglang antag ni nanay sa aking likuran. Ha, patay mali siya kung sambit bago siya hinarap. Inabot niya sa akin ang tasa ng kape. Ang bango ng aroma ng kape na may halong gatas. Napasimsim tuloy ako para umiwas sa paninitig ni nanay. Ilang sandali pa at nangalahati agad ang kape ko habang nasa ganoong pwesto pa rin kami ni nanay. Panaka-naka kong tinitignan si Marcus nasa kubo pa rin habang kausap si tatay. Parang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga kalabaw. Dito sa baryo namin ay kilala ang pamilya ng mga Silverstone dahil sila ang may-ari ng mga lupain na tinitirikan ng mga bahay dito. Ginagalang sila ng lahat dahil simulat sa pool hindi sila naging sakam sa mga lupain nila dito. Libreng nakatira ang mga tao dito sa amin habang ang kapalit ay maging tapat na nagtatrabaho sa kanila. May sweldo ang bawat tauhan kaya hindi rin nagugutom ang bawat pamilya. At bilang sukli sa kabaitan ng mga Silverstone kaya lahat ng mga naaani na mga gulay at prutas ng bawat may tanim dito sa amin ay libreng binibigay sa mga Silverstone bilang kapalit kahit minsan ay hindi tinatanggap ni Sir David dahil sobrang-sobra naman. Ang komunidad dito sa baryo namin ay masasabing pinagpalang lubos dahil sa kabaitan ng pamilya ni Marcus. Noong una hindi ko nakikitaan ng kabaitan si Sir David dahil kapag nasa mansyon nila ako palagi ko siyang nakikita na istrikto.
Hindi ko siya nakikitang tumawa o bumati sa mga katulong na kagaya ko kaya lahat ay mailap sa kanya. Lalo na nung maglakas ng loob ako na humiram sa kanya ng pera dahil sa kalagayan ni Jaisa. Doon mas lalo akong natakot sa kanya dahil alam kong hindi siya maglalabas ng pera na walang kapalit. Pero kalaunan, doon ko palang napatunayan na iba pala siya. Lahat ng ginagawa ay para sa kapakanan ng kanyang anak. At si Marcus iyon. Natapos ang almusal at tanghalian pero si Marcus ay hindi matapos-tapos ang ginagawa dito sa bahay. Sa tuwing mapapagawi sa kanya ang paningin ko nakikita ko siyang nag-iigib. Maya-maya ay iba naman ang ginagawa niya. Pinapatas naman niya ang mga kahoy na nasibak para dalhin naman sa ilalim ng abuhan at doon papatasan na naman ng malinis at pantay-pantay. Napapailing na lamang ako habang naghuhugas ng mga pinggan dahil parang nagpapakitang gilas na lamang siya. Hindi ba siya napapagod? Hindi naman siya sanay sa mga ganong klaseng gawain, tanging sarili ko ang kinakausap ko habang naghuhugas ng plato. Batak na si Kuya Marcus sa gawaing bahay, ate. Biglang imik ni Angelo, napalingon tuloy ako sa gawin niya. Nakangisi siya habang naglalagay sa Tupperware ng mga saging na nilaga. Saan mo dadalhin yan? Pagliligaw ko ng usapan. Maliligaw kami sa ilog. Kasama ko si Kuya Marcus at ang mga kaibigan ko, aniya sabay takip ng Tupperware. Napatigil pa ako sa pagbabanlo dahil sa narinig ko. Baka kasi manunulang doon si Marcus dahil malapit nang sumapit ang hapon. At staka gusto ko siyang kausapin mamaya tungkol sa pagtigil namin dito sa bahay. May trabaho ako at may anak na naghihintay sa akin sa Maynila. Hindi siya pwedeng sumama. May pag-uusapan pa kami mamaya, biglang sagot ko. Napatingala naman sa akin si Angelo. Umangat ang isa niyang kilay. Hindi pwedeng hindi, ate. May usapan na rin kami ni Kuya. Staka, madidismaya ang mga nakausap kong turistang mga babae kapag hindi nakasipot ngayon si Kuya Marcus. Sayang din ang dolyar kapag hindi nakapagturo sa kanila si Kuya. Anong pagtuturo ang sinasabi mo? Naniningkit ang mga mata na tanong ko kay Angelo. Parang hindi man lang siya nasindak sa akin. Pero nakita kong dumistansya siya bago tumikim. May mga turista kasing tinuturuan si Kuya sa paglalangoy sa ilog. Mga atleta daw yun. Malimit silang dumayo dito sa ilog dito sa atin at kapag alam kong uuwi dito si Kuya nagsiset ako ng schedule para maturuan sila. Malaking pera kaya yun, ate, kwento nito na mas lalong nagpakulo ng dugo ko. Hindi ko alam kung bakit ganun ang naging reaksyon ko. Parang gusto ko silang batukan ni Marcus. Ganon, tanging nasambit ko bago ko nilampasan si Angelo. Nagdiretso akong umakyat sa kwarto at saka inihanda ang mga gamit ko. Napapatawa siya habang pinapakinggan ang naging usapan ni Angelo at Angeline habang nagpapatas siya ng mga sinibak niyang kahoy doon sa likod ng bahay. Mukhang magiging maayos ang lahat ng plano niya kaya mas lalo siyang ginanahan sa pagpapatas ng mga kahoy pero ilang sandali pa at narinig niyang magsalita muli Angelo. Napangisi na siya dahil nagawa nitong pagselusan ang ate niya. Nakita niyang sumilip si Angelo sa bintana kaya napatigil siya sa pagpapatas ng mga kahoy. Ayos ba? Tanong niya kay Angelo. Tumango ito habang nakangisi ng wagas. Ayos kuya, selos na selos si ate kaso mukhang napasobra yata. Anito sabay bilang ng paningin sa taas ng kabahayan ng mga ito. May pagtataka niyang nasundan ang ginawa ni Angelo. Wala siyang ibang nakita kundi ang nakabukas na pintuan ng kwarto ni Angeline. What happened boy? Anang tanong niya kay Angelo. Nagkamot ito sa ulo. Uuwi na yata mag-isa pabalik ng Maynila. Nangunot ang kanyang noo sa kanagmura ng lihim. Magdidiwang na sana siya kaso mukhang palpak ang inutusan niya. Dahil sa sinabi ni Angelo, dali-dali niyang binuhat ang huling nakapatas na mga kahoy. Umikot siya papunta sa pintuan ng kusina saka inilagay sa ilalim ng abuhan ang mga kahoy na dala. Pagkatapos niyang gawin iyon ay saka siya umakyat sa itaas at sa kwarto agad ni Angeline ang tinumbok niya. Pagbungad niya pa lang ng pintuan, masakit na tinginan na agad nito ang nabugaran niya. He stopped for a while. Saan ka pupunta, baby? Tanong niya agad nang makabawi. Pinaniringan siya ng rengga mata ni Angeline. Hindi siya nasindak kaya sinubukan niya ulit na humakbang. Inangat nito ang hanger bilang pagbanta sa kanya. Hindi siya natinag-bagkus humakbang pa rin. Ihahampas ko talaga to sa'yo kapag lumapit ka pa, banta nito habang ang isang kamay ay nagmamani ubra.
Aalis nga ito dahil naghahanda ng mga gamit. Hindi pa tayo pwedeng bumalik sa Maynila, baby, awat niya. Akmang hahakbang na naman sana siya kaso nauna ng lumapat sa braso niya ang hanger na hawak nito. Guhit sa balat pero hindi niya ininda iyon. Hindi naman masakit. Hindi naman kita niyaya na sumama sa akin. Naghihintay ang anak ko kaya uuwi ako ngayon. Pero hapon na, wala kang pake. Asik nito bago sinara ang zipper ng bag. Wala naman ibang gamit na dala ito pero dahil sariling bahay ang napuntahan kung kaya't may ilang gamit rin ang nailagay nito sa bag. Tabi, asik nito pero hindi siya kumibo. Bit-bit na nito ang bag. Nilingon niya saglit ang bakana ng pintuan at nakita niyang wala ng tao sa ibaba kaya mabilis niyang isinarado ito. Nilock niya ito sa kawalang sabi na humakbang palapit kay Angeline. Hindi ito natinag. Hindi ito umalis sa kinatatayuan kaya tumigil siya nang halos magtama na ang tungki ng mga ilong nila. Natatawa siya ng palihim dahil kuhang-kuha nito ang pagiging selosa na kanina lamang ay ini-imagine niya lang. Bakit ka ba nagpadalos-dalos? We can go back to Manila if you want but we need to stay here even just for 2 days, baby, malambing niyang umpisa. Nagtagumpay siyang ipatong sa mga balikat nito ang mga kamay niya pero panandalian lamang dahil umurong din ng 2 hakbang si Angeline. Kung gusto mo dito ka na lang dahil may training ka naman sa mga turista diba? Baka nga naghihintay na yun sa'yo. Dito ka at aalis na ako. No, I must prefer to stay here in my wife's house than to teach them. Hindi na ako aalis kaya huwag ka na rin umalis, samamo niya as if totoo talaga na may tuturuan siyang mga turista. Mas lalong naningkit ang mga mata ni Angeline. Sa puntong ito iba na ang nakikita niyang reaksyon nito. May kasama ng pagkukumahog ang bawat paghinga nito kaya mariin niyang minumura ng tahimik ang kanyang sarili dahil sa ginawa niyang planong palpak naman. Sinubukan niya ulit na lumapit kay Angeline hanggang sa may akap niya ito. He felt at ease when he hugged her without protesting. He grabbed those chances. Pagkatapos niyang yakapin ay niyuko niya ito sa kasinapo ang ilalim ng baba nito. Inangat niya marahan hanggang sa magtugma ang mga paningin nila. Angeline is speechless because of his presence. Marahan niyang nilapit ang mukha sa mukha nito hanggang sa maglapat ang mga bibig nito. Ilang sandali siyang napako at akmang ibubuka na ang bibig para sakupin ng tuluyan ang mga labi nito nang dumistansya si Angeline at walang sabi siyang sinampal. Tumabingi ang mukha niya dahil sa pagsampal nito. He didn't protest. He'll guess he deserved those slap. I'm sorry, aniya nang tignan niya ulit si Angeline na parang gulat na gulat dahil sa ginawa nito. Ilang segundo bago ito nakasagot. Para saan? Madami kang kasalanan sa akin, Marco. Para saan ang sorry na sinasabi mo? I lied. Pinapaselos lang kita kaya inutusan ko si Angelo na. At talagang ginamit mo pa ang kapatid ko para tulungan ka. I'm aggressive to know about your feelings for me, Ange, kaya ko nagawa yun. And I'm sorry. O edi napaselos mo na ako. Leon ba ang gusto mong makita at malaman? Nagawa mo na Marco, talagang umabot ka pa talaga sa puntong iyon. Ang gago lang diba? Kailangan mo pang mangdamay ng bata, nagkukumahog na asek nito. Hindi siya nakagalaw ng lampasan siya ni Angeline pero dahil desidido na siya kung kaya't binalingan niya ito sa kahinagip ang palapulsuhan para hindi tuluyang makalabas ng kwarto. I'm sorry samamo niya kaso winasiwag lang nito ang kamay niya rason para makalabas ito ng kwarto. Mukhang walang pag-asa na magbago ang isip nito. Nagkamali siya ng plano at parang mapupernada na naman ang binabalak niya. He cursed silently before stepping outside the room. Pagkababa niya ng hagdanan, nadatnan niyang niyayakap ni Nanay Esme si Angeline. Naririnig niya ang bawat hikbi nito and because of that he cursed again. Pero tahimik lamang, paulit-ulit niyang minumura ang kanyang sarili. Ange, mag-usap muna tayo, simula niya ulit nang makaagwat ito sa ina naghahalo ang emosyon ng ina nito at hindi alam kung saan papanig sa kanilang dalawa. He tried to pull her but he failed again. Tinabig ulit ni Angeline ang kamay niya saka ito lumabas ng bahay kahit umuulan na. Hindi nagpaawat si Angeline kahit sa mga magulang nito at nagtuloy sa paglabas hanggang sa mabasa na ng ulan. Hindi pwedeng walang mangyayaring maganda ngayon kaya niyaya niya ang kanyang sarili. Sinundan niya si Angeline hanggang sa labas ng bahay ng mga ito. Ngayon parehas na silang basang-basa. Ange! Tawag niya kay Angeline hanggang sa tuluyan na siyang nasa harapan nito.
Sinadya niyang ihakbang ng malalaki ang mga paa niya para lamang maabutin ito. Hindi niya alintana ang pagsigaw sa kanila ng mag-asawang Ignacio para mapapasok sila pabalik ng bahay dahil mas kailangan niyang makipag-ayos kay Angeline kahit anong mangyari. He has a plan and that's what he wants to accomplish. Kahit basang-basa na sila ng ulan, hindi nakaligtas sa paningin niya ang luhang lumalandas sa pisngi nito. Nang lambot siya dahil kasalanan na naman niya kung bakit ito umiiyak ngayon. Nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya paiiyakin si Angeline dahil babawi siya about what he do. It was not his intention but damn it. Let's talk, Ange, pag-usapan natin to. Wala tayong dapat na pag-usapan, Marco. Natinis ako sa'yo, alam mo ba yon? Mas lalo mong pinupuno ng galit at inis itong damdamin ko, sigaw nito habang humihikbi. Maraming nakakasaksi ngayon sa angilan nila pero hindi niya iyon pinapansin. Naihilamos niya sa mukha ang kanyang dalawang palad kahit basang-basa siya ng ulan, ramdam na ramdam niya pa rin ang init na namumutawi sa mukha niya. Kaya nga humingi ako sa'yo ng pasensya, diba? Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo, rason para mapuno ka. We can talk properly. Not like this. Ange, kaya pakiusap, give me some time to prove to you that I'm serious about my sorry. I beg for your acceptance, baby, malumanay niyang pakiusap kay Angeline. Nakita niya kung paano ito yumuko sa kaumiling-iling. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, hindi madaling magpatawad pero pinipilit ko. Garalgal ang boses nito, napasinok ito kaya tumigil bigla sa pagsasalita. Pinipilit ko ang sarili ko na pakisamahan ka dahil hindi pwede na habang buhay kita na iiwasan. Ikaw ang bagong boss ko kaya sinsikap ko na harapin ka kahit sobrang sama pa rin ang loob ko sa'yo. Kahit bumabalik lahat ng sakit na pinaranas mo sa akin noon, pinipilit ko pa rin ang sarili ko na kausapin ka dahil iyon ang dapat. Alam mo ba kung gaano nakalalim ang sugat na idinulot mo dito? Dinuro-duro nito ang dibdib. Sobrang lalim, Marcus. Kasing lalim ng kumunoy na nilubugan ko noong panahon na pinalayas mo ako. Nagmakaawa ako sa'yo noon. Sinabi ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sinabi ko sa'yo ang lihim kong pagmamahal sa'yo pero hindi mo man lang ako pinaniniwalaan. Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng rason kung bakit hanggang ngayon hindi kita magawang patawarin dahil sa tindi ng ginawa mo sa akin. Sobrang sakit ng ginawa mo, naiiling na wika nito. Tuldok, bago tuluyang kumaguloy ng iyak. Tears suddenly flowed down his face. Ramdam na ramdam niya ang init ng luha niya habang lumalandas sa kanyang pisngi. Nasasaktan siya ngayon dahil sa mga sakit na ibinigay niya noon kay Angeline. Nasasaktan siya dahil hanggang ngayon pakiramdam nito ay wala siyang pinagbago. Nasasaktan siya sa isipin na lahat ng ginagawa ni ang pagbabago ay baliwala lamang sa taong naging rason kung bakit bumaliktad ang pananaw niya sa buhay at sa pag-ibig. He is hurt dahil nakikita niyang nasasaktan pa rin ito at siya ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Napayuko siya habang tumaas at bumaba ang magkabilang balikat niya dahil sa pag-iyak. He is literally crying because he was hurt. Hindi dahil kinakahabagan niya ang kanyang sarili kundi dahil natatakot siya na mawala pa ulit sa kanya si Angeline at ang anak nila. Isang rason pa rin ang anak nila kung bakit hinayaan niyang suntukin ang sarili niya dahil sa pagiging manhid niya noon. Tuluyan na siyang napaluhod sa semento. Kuyom ang kanyang mga kamao habang umiiyak. All the messes that happened right now was his fault. Noon at ngayon ay siya ang nagiging puno at dulo kaya halos durugan na niya ang semento kakasuntok. Duguan na ang kanyang mga kamay at parang hindi niya man lang nararamdaman ang sakit. Nagsasagutan sila ng iyak ni Angeline. Lumalakas na rin ang ulan at dumidilim na ang kalangitan dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Nakikisabay ang langit sa nararamdaman nila ngayon. May naramdaman siyang kamay na umaawat sa kanyang braso pero wala siyang oras para tignan kung sino ito. Damn, kuya, tumayo ka na dyan. You two can talk properly inside and not here, boses ni Rain ang narinig niya. Nasa likuran niya ito ngayon at hinahawakan siya sa kanyang magkabilang balikat para makatayo but he was so strong to stop his brother. Go away, Rain. Problema ko to at wala kang karapatan makisawsaw. Alis, napahagulhol siya ulit bago inangat ang ulo para tignan si Angeline. Naramdaman niyang dumistansya lang ito sa gawin niya. Layik na iyak pa rin ito at tila hindi man lang iniinda ang lamig dulot ng ulan. Mas lalo na naman siyang napahagulhol dahil sa nakikita niya.
He needs to risk and make his plan kahit walang kasiguraduhan. Kahit hindi niya alam kung tatanggapin ba nito ang alok niya, gagawin niya pa rin ang pinaplano niya. He bit lower lip para patigilan ang sarili sa pag-iyak. He breathes heavily bago ulit tuwid na tinignan si Angeline. Patuloy sa pag-agos ang mga luha niya kasabay ng mga patak ng ulan na nakikipagpaligsahan na lumandes sa kanyang mukha. Love was part of the agreement, so expect me to love you back. Angeline tuluyan na ulit siyang napaiyak. Kinapa niya ang bulsa sa likuran ng suot niyang pantalon. Hinugot niya doon ang 2 pares ng singsing sunod-sunod na tumulo ang luha niya habang pinagmamasdan ng maigi ang gold wedding ring nila. Bumalik kay Angeline ang paningin niya. Nakita niya kung paano ito nagulat sa likod ng pag-iyak. Mapait siyang ngumiti bago sinuot ang singsing na para sa kanya. It's their wedding ring. Nanginginang ang mga ito habang napapatikan ng tubig ulan. Nanginginig ang mga labi niya hindi dahil nilalamig siya kundi dahil sa matinding sakit na nararamdaman. May pag-asa pa naman yata siya. Yan ang nasa isip niya ngayon. He calmed himself pero hindi pa rin maiwasan na umiyak. Pinagmasdan niyang maigi ang suot niyang singsing bago inangat ang isang kamay na may hawak ng wedding ring na para kay Angeline. Unti-unti siyang lumuhod. He was so messed. Nangingibabaw ang boses ng mga tao sa paligid nila. At last he bent down his right knees. Habang lumalakas ang ulan at sunod-sunod ang pagbagsak ng tubig ulan sa pagitan nila, hindi siya umaasa na tumila ito para lamang pagbigyan siya sa binabalak niya. Ang tanging hiling niya lang ay ang tanggapin nito ang alok niya. Lumunok siya ng isang beses bago tumuwid. Clean arrow niya ang kanyang lalamunan. Nakikita niyang umiling-iling si Angeline and by that he knows what the outcome of his proposal is. Baby, tanggapin mo lang ulit ito, ipapakita ko sa'yo na nagbago na ako ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal at kung gaano ko pinagsisihan araw-araw ang mga nagawa ko sa'yo noon. Accept this ring please. Mahal na mahal kita, Angeline at handa kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal at papahalagahan ko ang pagsasama natin. Please marry me again, pakiusap niya habang nakaluhod sa harapan ni Angeline. Nilalamuko sa sakit ang dibdib niya habang nakikita na walang tigil sa pag-iling si Angeline. Nakailang tawag na sa kanya si Rain at ang kanyang ama pero hindi siya nakinig at kahit tignan man lang ang mga ito ay hindi magawa dahil ayaw niyang makaligtaan na baka tumanggo si Angeline. Umaasa siya na tatanggapin nito ang singsing na hawak-hawak niya but for the last time, tanging pag-iling pa rin ni Angeline ang nakita niya. Tuluyan siyang nanlumo nang makita ang marahan nitong pag-urong palayo sa niluluhudan niya. Habang walang humpay na bumabagsak sa katawan niya ang mga tubig ulan ay walang humpay din na bumabagsak sa semento ang luha niya. At sa unti-unting pagdilim ng kapaligiran ay siya ring paglabo ng paningin niya habang sinusundan ang papalayong balto ng isang babae na mahal niya. At sa kauna-unahang pagkakataon na natuto siyang magmahal ng totoo, naranasan niya rin agad na masakta na masasabi niyang higit na pinakamasakit sa lahat ng nararamdaman niyang sakit noong panahon ng kabataan niya. Megan, 1 year has passed. Nilapitan ko agad si Angeline nang matano ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno. It was a sunny morning today at kitang-kita ko kung paano tumatama sa mukha niya ang sikat ng araw. She is so beautiful in her house dress. Kahit kailan hindi ko kayang pagsawaan ang kagandahan niya. She is simply yet so elegant even in her messy hair bun. Si Jay gising na rin ba? Tanong ko agad sa kanya nang makalapit ako sa gawi niya. He crossed her arms then simply smiled at me. Kinuha siya ng papa niya. Baka mamayang hapon pa siya ibabalik, nakangiting tugon niya. I silently nodded as a reason of agreeing for what she said. Tumahimik muli ang pagitan namin. Parehas lang kami nakatayo habang nakatanaw sa malayuan kung saan kitang-kita ang nag-easol na tubig dagat. Nandito kami ngayon sa Zambales, malapit lang ito sa lugar namin. Naisipan na magbakasyon dito ng pamilya ng mga Silverstone bilang pagbibigay ng kalayaan sa yumaong amo kong si Tita Erin. Stock taga dito rin kasi ang napangasawa ni Rain kaya dito na lang nila naisipan na magbakasyon kahit ilang araw lang. Bakit pumayag ka pa rin na maging maid honor ni na Ivy? Walang pag-alin lang ang tanong sa akin ni Angeline. Hindi ko sukat akalain na itatanong niya yun sa akin pero dahil nabuksan na ang usapang iyon, mas mabuting sasagutin ko na lang.
Matagal-tagal na rin kasi na bumabagabag yun sa akin pero hinahayaan ko lang na makalipas hanggang sa makalimutan ko na lang ulit. Sumandal ako sa puno dahil pakiramdam ko ng alay ako kahit may upuan naman na pwedeng maupuan sana. Mapait akong ngumiti bago tinuwid ulit ng paningin ko ang malayuan na tanawin. Hindi naman siguro kabawasan kung pinaunlakan ko ang alok sa akin ni Ivy. She is my best friend. Naging sandalan ko siya nung mga panahon na walang-wala ako noon at siya ang nagtaguyod ng mga pangangailangan, kunong nagsisimula pa lang ako na magtrabaho sa Maynila. Siguro dahil sa utang na loob ko sa kanya kaya ako pumayag na rinig kong huminga ng malalim si Angeline. Parang hindi niya nagustuhan ang sagot ko, pero sa halip na tignan siya, pinatili ko ang pagtingin sa malayuan. Kahit alam mong nasasaktan ka, kahit alam mong labag yun sa kalooban mo, alam ko na yun ang nararamdaman mo nung naglalakad ka papunta sa harapan ng altar. Kahit hindi mo sabihin, ramdam na ramdam kita, bumantong hininga siya. Ako ang nasasaktan sa part mo, Meg. You and Rain were happily in love before but you considered giving up for the sake of your best friend's feelings. Mas pinili mong masaktan ka kaysa ang makitang nasasaktan ang kaibigan mo. And why are you so soft for her? Natameme ako. Hindi ko alam kung ano ang rason ko gayong she got a point. Ang talino ni Angeline sa mga ganong klaseng problema but honestly, I must say na parehas kaming bobo pagdating din sa mga ganong klaseng istorya. Magaling siya magbigay ng advice but deep inside we're in the same situation, I guess. Siguro mabait lang talaga ako, Ange. Kayang-kaya kong ipakita sa kanila na hindi ako nasasaktan pero yun nga lang, sarili ko ang nagdudusa kapag kailangan ko nang i-release ang sakit na dinadala ko. Staka wala na rin naman akong magagawa. God's plan for me is written in the storybook of my life and I guess hindi ko na kayang baguhin yun, sinabayan ko ng mapait na pagngiti. She also smiled like I did. My path is written in faith. Pero alam mo, hanga ako sa pagiging malakas mo Meg. Matagal na kitang kilala at kahit una pa lang kita na makita noon, alam kong iba na ang nararamdaman mo kay Rain. I've been rooting for both of you since day one. Naalala ko pa kung paano ko itaboy si Rain para lamang pansinin ka. And yeah, as you said, baka nga hindi talaga kayo para isa't isa. Aniya, parang nang alay na ako kakatayo kaya umupo ako sa tabi niya. Bamuka ang mga kamay niya para salubungin ako ng pagyakap. Parang nakaramdam ako ng panglalambot. She hugged me right away and it felt like she was sympathizing with the pain I was feeling. Nanggilid ang luha sa aking mga mata habang dinadama ang marahan na pagtapik niya sa aking likuran. Salamat Ange dahil nasa tabi kita palagi. You are always here willing to help me and even in my darkest days. Salamat, nanginginig ang boses na sabi ko sa kanya. Naramdaman ko siyang napatawa ng walang tunog. I feel you, Meg. Mabait ka sa akin at parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. You're such a humble and great friend of mine. Tinutulungan mo rin naman ako. Malaki ang naitulong mo sa akin through my emotional feelings kaya dapat lang na ibalik ko yun sa'yo. You deserve to be loved and I will always be here no matter what happens in our future. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin. Naalala ko tuloy ang tungkol sa kanila ni Kuya Marcos. It's been 1 year nang tanggihan niya ang proposal sa kanya ni Kuya Marco. They are not okay until now at hindi ko sila kayang makita na nagdededmahan lang sa tuwing magkakasalubong sila. But the co-parenting they had to Jelrus masasabi kong napakagaling nila doon. Kaya nilang patayin ang sarili nilang nararamdaman pagdating sa anak nila. Todo bigay sila pagdating sa pagmamahal sa anak nila at kahit ibang tao ang makakakita sa kanila, sasabihin na lang na totoong pamilya talaga sila. They supported their child as if they were one big happy family. Hindi ako katulad niya na matapang mag-open ng mga bagay-bagay kaya nanahimik na lamang ako. I know that she is okay dahil yan naman ang palagi niyang sinasabi. She is waiting for the right time to approach Kuya Marcos. Parehas pa rin naman silang single and I guess they are both willing to mingle. Minsan kapag nagkakasama-sama kami, maraming pahaging sa kanya si Kuya Marco. He cherished her with a love that was pure, selfless, and unwavering. Maraming tao ang nakakaalam kung gaano siya kamahal ni Kuya Marcos at alam ko rin na alam niya yun.
Hindi ko alam kung ano ang personal niyang rason pero nararamdaman ko na mahal niya pa rin ito. And I know that first love never dies like what I feel about Rain Silverstone. A bittersweet reminder of the love I shared with him. And may our love be a reminder that some things are meant to remain out of reach.